Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, dalawang balita ang pagdudugtungin natin. Una, ang naging pahayag ng dating DILG Secretary na si Rafael Alunan III, na nagsabing base sa kanyang nabasa, handa umano ang Estados Unidos na mag-provide ng hanggang 40 F-16 fighter jet sa Pilipinas, na posibleng magdala sa Philippine Air Force ng 87 jet fighters by 2030, kung ma-fast-track ang programa. Ikalawa, ang ulat na pormal umanong inimbitahan ni US President Donald Trump ang Pilipinas na sumali sa isang US-led Board of Peace, sa gitna ng sinasabing financial constraints ng bansa. Magkaibang balita ito sa unang tingin, isa ay military hardware, ang isa ay diplomacy, pero kapag pinagsama, makikita natin ang mas malaking larawan. Ano ba talaga ang papel ng Pilipinas sa US strategic plans, at hanggang saan ang kaya at dapat nating tanggapin? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bago tayo pumasok sa usapin ng F-16s, mahalagang linawin muna kung sino talaga si Rafael, Rafi, Alunan III, at bakit hindi dapat baliwalain ang kanyang mga pahayag pagdating sa national security. Si Alunan ay isang former Philippine cabinet official na nagsilbi bilang Secretary of Tourism mula 1991 hanggang 1992 sa ilalim ni Pangulong Corazon Aquino. Secretary of the Interior and Local Government mula 1992 hanggang 1996 sa ilalim ni Pangulong Fidel Ramos. Sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang DILG Secretary, aktibo ang gobyerno sa internal security coordination, counter-insurgency efforts, at civil-military cooperation sa mga lokal na pamahalaan. Bukod sa pagiging civilian official, si Alunan ay isa ring reserve colonel ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, may direct military background at exposure siya sa defense planning at security thinking, hindi lang bilang analyst kundi bilang bahagi ng reserve force structure ng AFP. Matapos ang kanyang serbisyo sa gobyerno, nanatili siyang aktibo sa public discourse bilang policy commentator, security analyst, at regular na nagbibigay ng opinyon sa usaping defense, governance, at geopolitics. Kaya nang mag-post si Alunan sa Facebook ng obserbasyon na ito. From what I've read, the USA is prepared to provide up to 40 F-16s, bringing the total to 87 jet fighters in the PAF inventory by 2030 if it can be fast-tracked. Hindi ito galing sa isang ordinaryong netizen, at hindi rin ito opisyal na anunsyo ng gobyerno. Ito ay insight mula sa isang dating senior official na may military reserve background, na malamang ay may access sa policy discussions, defense circles, at strategic chatter, kahit hindi na siya bahagi ng kasalukuyang administrasyon. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang kung totoo ba ito, kundi bakit ito posibleng lumalabas ngayon, at ano ang mas malawak na kontekstong kinabibilangan nito. Himayin natin ang sinasabing numbers. Ayon sa post, 40 F-16, 24 KF-21, 24 FA-50, total, 87 jet fighters by 2030. Para sa Philippine Air Force, ito ay historically unprecedented. Sa kasalukuyan, ang PAF ay may FA-50PH bilang pangunahing combat aircraft, at limitado ang bilang ng operational jets sa regional comparison. Kung magkakaroon ng 40 F-16s, ito ay magbibigay ng true multi-role fighter capability, magbubukas ng mas malakas na air defense at maritime strike options, at maglalagay sa Pilipinas sa mas seryosong posisyon sa regional air power balance. Pero dito pa lang, kailangan na agad mag-slow down. Ang tanong ay hindi lang gusto ba ng US, kundi kaya ba ng Pilipinas? Ang pinaka-critical na linya sa sinabi ni Alunan ay ito, if it can be fast-tracked. Ibig sabihin, may kondisyon. Ang fast-tracking ng F-16 delivery ay hindi lang tungkol sa aircraft mismo, kundi pati sa pilot training, ground crew, maintenance infrastructure, spare parts, weapons systems, at long-term sustainment. Ang F-16 ay hindi FA-50 na relatively light ang logistical footprint. Ito ay high-end Western fighter na nangangailangan ng
stable defense budget, long-term US support, at political alignment. At dito pumapasok ang mas malaking tanong, ano ang inaasahan ng US kapalit nito? Dito na natin ikokonekta ang Article 2. Ayon sa ulat, formal umanong inimbitahan ni US President Donald Trump ang Pilipinas na sumali sa isang US-led Board of Peace. Bagamat hindi pa malinaw sa publiko ang buong detalye ng Board of Peace na ito, base sa mga lumalabas na impormasyon, ito ay isang multilateral consultative body na layong i-coordinate ang mga bansa sa usaping global stability, conflict prevention, at strategic alignment. Na malinaw na US-led ang direksyon at mahalagang linya sa balita amid financial constraints. Ibig sabihin, inaanyayahan ang Pilipinas na maging bahagi ng isang high-level geopolitical initiative kahit na alam na limitado ang resources ng bansa. Sa international relations, walang hiwalay na military at diplomacy. Kung seryoso ang US sa pagbibigay ng hanggang 40 F-16s, at kung sabay na iniimbitahan ang Pilipinas sa isang US-led peace board, malinaw na may pattern. Gusto ng US ang Pilipinas bilang security partner at political ally sa mas malawak na global framework. Hindi lang ito tungkol sa West Philippine Sea. Hindi lang ito tungkol sa China. Ito ay tungkol sa pag-imbed ng Pilipinas sa US-centric security architecture. At hindi ito libre. Unahin natin ang positive side. Kung mangyari ang kombinasyon ng F-16 acquisition, KF-21 participation, FA-50 fleet expansion, at mas malalim na diplomatic engagement, ang Pilipinas ay maaaring magkaroon ng pinakamalakas na Air Force sa kasaysayan nito. Tumaas ang deterrence capability, at mas maging credible ang defense posture sa WPS. Sa diplomacy side, magkakaroon ng mas malakas na boses ang Pilipinas sa international forums. Mas lalalim ang access sa intelligence sharing. At mas lalakas ang bargaining power sa allies. Ngayon, ang mas mahirap na parte. Una, financial sustainability. Ang fighter jets ay hindi one-time purchase. Ito ay 30 to 40 years commitment. Ikalawa, strategic autonomy. Kapag sobrang integrated ka sa isang power block, lumiit ang maneuver ang space mo sa foreign policy. Ikatlo, escalation risk. Mas malakas na Air Force means mas mataas din ang expectations, hindi lang ng kaalyado, kundi ng potential adversaries. At ikaapat, domestic priorities. Sa bansang may pangangailangan sa disaster response, pagkain, infrastruktura, at social services, kailangang malinaw sa publiko kung bakit ganito kalaki ang investment sa defense. Kung pagsasamahin natin ang dalawang balita, isang tanong ang lumilitaw. Ang Pilipinas ba ay iniimbitahang lumakas, o inaanyayahang pamwesto? Ang F-16s ay simbolo ng hard power. Ang Board of Peace ay simbolo ng soft power alignment. Pareho itong may benepisyo. Pareho rin itong may kapalit. Ang hamon ngayon sa Philippine leadership ay hindi lang kung tatanggapin ang mga offer, kundi paano at hanggang saan. Ang sinabi ni Rafael Alunan III ay maaaring hindi pa official policy, pero ito ay window sa kung paano tinitingnan ng ilang defense circles ang future ng PAF. Ang imbitasyon ni Trump sa Board of Peace ay maaaring diplomatic gesture, pero ito ay signal ng mas malalim na strategic expectations. Sa darating na mga taon, haharap ang Pilipinas sa mahihirap na desisyon. Air power versus affordability, alliance versus autonomy, security versus sustainability. At ang pinakamahalaga, lahat ng ito ay dapat malinaw na ipinaliwanag sa sambayan ng Pilipino, dahil sa huli, tayo ang magbabayad hindi lang sa pera, kundi sa direksyon ng bansa. Kung gusto ninyo ng follow-up episode na mas detalyadong tatalakay kung kaya ba talaga ng Pilipinas ang 40 F-16s, o kung ano ang tunay na ibig sabihin ng Board of Peace, sabihin nyo lang sa comments. Maraming salamat, at hanggang sa susunod na analysis.